Ngayong araw umuugong ang mga balita tungkol sa mga general na nagbigay ng babala kay Pangulong Ferdinand Coutinho Jr. dahil sa mga di umano'y kabalabalaghan na nangyayari sa mismong Malacanang. Isa itong malaking usapin na kinakaharap ng administrasyon. Ayon sa mga ulat, nagkaroon ng pagpupulong ang mga matataas na opisyal ng militar kung saan nila ipinahayag ang kanilang pagkapahalaga sa mga ilang isyu na kinakaharap ng kasalukuyang gobyerno. Ang mga generals ay nagsalita hinggil sa mga anomalya at mga hindi maipaliwanag na gawain sa loob mismo ng Malacanang. Tinutukoy nila ang mga di umano'y katiwalian at mga pag-aabuso sa kapangyarihan na maaaring magdulot ng malaking problema sa bansa. Kaugnay nito, maaaring pinabulaanan ng kampo ni Pangulong Coutinho ang mga paratang at sinabing walang basihan ang mga akusasyon. Ayon sa kaniya, may mga grupong naglalayong pabagsakin ang administrasyon sa pamamagitan ng pagpapakalat ng maling impormasyon. Patuloy nilang tinitiyak sa publiko na ginagawa nila ang lahat upang mapanatili ang kaayusan at integridad ng pamahalaan. At yan nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bagong lahat, siguraduhin mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga sulip ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Bossing niya. So I'll call Bukay na lang, no? Metran as a Commander Bukay. Sinabi sa kanya ni Marcos Sr. na we have to prepare for a war with China. Yun ang sabi ng tatay, no? Imagine. So 1979 yung sinasabi. Ayan na, kita mo na nagbabadya ngayon. Sana hindi siya mag-develop into a full-blown war o a total war o a world war. Sana hindi. Ayaw natin yon. Yun niya, no to war, pero hindi pa period yon. Kayo, marami nasasabi, no to war, pero no to war. Yung ganun lang. Kami, ang namin, no to war, but we have to prepare for war. Para hindi tayo mabutata. Kasi pagka pumutok bigla yun, yari tayo kung hindi tayo handa. Ngayon, iba sinasabi, Sir, lecturean pa ako eh. Sir, wala na, na yan. High-tech na ngayon, panay missile na lang yan. Oh, don't you think alam ko rin yun, di ba? But this I'm telling you na in any war, in any activity, kahit banatan mo ng banatan ng sandamakal na high-tech na you still have to land an invasion force. No matter how big, no matter how small, just so that you can put your flag on that country na binanatan nyo ng sandamakal na missile, for example. Lalagay mo pa rin yung flag mo to state your claim. This country, I have beaten. This country, these people, ito ngayon, are now my slaves. Ito ngayon aking mga subject. No? Itong country na ito, gagawin ko ng probinsya ko. Aangkinin ko na ito. At lahat ng natural resources niya. Ang keyword doon, natural resources. So, bakit kine-claim ng China yung West Philippine Sea? Merong langis doon, merong gas, merong mga isda. So, na Indus Line, South China Sea. So, kung mag-iisip kayo, hanggang doon lang ba yung pangarap niya? Yung sea lane lang ba ang interest niya? Remember, meron siyang 1.4 billion people and counting. So, ang tingin ko doon, sinesecure niya yung future nila. Wala silang pakialam sa future natin. Kaya kahit yung future ng Pilipinos, na generations, na kinakailangan yung kailangan din natin yung resources doon sa West Philippine Sea at 200 nautical miles na economic zone natin, no? Exclusive economic zone, para sa atin yon. Exclusive economic zone according to international law. Pero ayaw bitawan ng China, kanila daw yon. Sinasabi? Indisputable, no? Claim, kanila daw yon. Historical rights. So, paano na? So, baliwala sa kanila kasi malakas yung Navy nila, malakas yung PLA nila, 2 million strong as against tayo 150. And all this time na dumaan, our Senate and Congress really
I'm sorry, pero wala eh. They do not have that urgency, no? Panay ganon-ganon, ayuda, ano para sa akin yan, yung ikakasikat ko ba yan? Kasi next election na yung pinaplano. The moment na nanalo ang isang politiko natin sa eleksyon, nyari 2025, ang iisipin na niya, pagkaupo, yung susunod na eleksyon. Imagine yung mga utak ng ating sistema natin. Bulok eh. Bulok. So, all these years, simula nung 86, February, Revolution, hanggang ngayon, ayan, kamote tayo. Kalabasa Award. Kumbaga sa eskwela, di ba? Kalabasa Award. Yari tayo pagka pumutok yan. Hindi kasi napondohan yung ating armed forces ng tama. Pichi-pichi, konti-konti. Nakakala, ang laking utang na loob ng armed forces na, ayun naman, meron na kayong mga jet, meron na kayong mga frigate, etc. Diyos ko, ano mangyari sa 12 na fighter, na kunwaring fighter? Fighter dyan, F-50. Yun yung nag-compromise tayo eh. Eh yun yung kayang bilhin eh. Oh, 9 billion. Worth ba yun? 9 billion plus 9 billion yung frigate. O 18 billion. Imagine yun. Utang na loob na natin, utang na loob ng AFP na yun. Eh when in fact, ang kailangan sana eh trillion, no? O percentage, o 20% na kama, yun yung sinasabi ko, of national budget, year on year, no? Para talagang makahabol tayo. Nagsimula ang China na mag-start ng preparasyon nila 1990 pa. 2024 na ngayon. 1995, nagpaalam pa sila. Pwede ba kaming magtayo dyan ng shanty? Squat lang kami para pagka inclement weather, inabot yung mga fishermen, meron kaming dadaungan. Oo, sabi ni Tobacco. Oo. Anong ginawa? Ilang beses ko sinasabi yan, paulit-ulit. Nagtayo sila ng bunker, military grade bunker. Mula noon, dinanaan natin sa diplomatic protest. Hanggang ngayon, diplomatic protest tayo. Nakakailan na tayo? 600? And yet, we are insisting, kausapin sila. Ano ngayon ang sagot nila? Binabaliktad tayo. Yung usapan daw ngayon na agreement with China and PH tungkol sa resupply mission, RORE mission, nangako tayo, pumayag tayo, binabaliktad nila tayo, na tatanggalin natin yung barko doon, yung Sierra Madre. Tingnan mo mga hinayo pa rin. Ba't kasi tayo nagkikipag-usap dyan na yung ganong style eh, no? Kasi sa Scarborough, ganon yun eh. Withdraw, stalemate, stand up. Usapan, withdraw tayo, withdraw sila. Ito yung Scarborough, yung mukha ko. Withdraw ganyan, withdraw dapat sila. Nag-withdraw tayo, stay put sila. Patay. Hanggang ngayon, nandiyan sila. Minimaintain nila yung dalawang barko. Tapos naglalagay pa sila ng barrier, tapos sinasabi nila, atin lang to, amin to, hindi kayo pwedeng pumasok. At may balak sila magpatayo ng base militar doon. Pilipinas, pagka nagkaroon ng base militar doon, wala na. Kaya dapat hindi tayo papayag na magkaroon doon. Kasi pagka naglagay doon, hindi na natin makukuha yan unless magkaroon ng gera. Okay, so ang ano doon, kung na-prepare kahit papano yung ating armed forces, reliance, no? Self-defense na reliance, okay sana. Ano ba yung utak natin? Ang utak natin, okay na tayo sa 12 ng fighter, o gawin 24. Ba't hindi natin isipin 200? 200, ako magkano yun? Gastos yun. At saka yung top of the line na. Hindi yung sumasabog sa ere. Hindi yung akala mo Mach na Mach 4, Mach 2, pero Mach 1 lang pala. O defective, yung ganun ba? Yung weapon system niya, yung targeting system niya, palpak. Ba't hindi natin isipin yung malaki, think big, and then mag-forward-looking tayo, mag-visualize tayo na ito yung mga geopolitics na nangyayari, ito yung nangyayari dito, tapos may kilos sila na nakikita nyo naman, makikita naman, hindi naman tanga Pilipino, na ang magiging inference mo, no, o conclusion mo, o merong conclusive evidence na ang kilos ng mga kapitbahay natin ay pananakop.
So kasi kung ganun, magiging ang isip dapat natin, ng ating mga congressmen at mga senado at ng ating ng Malacanang ay may dadating yung araw na baka upakan tayo, hindi natin kaya. Yari yung ano natin, AFP. So, kung ang conclusion natin wala, mabait yan, etc. etc. Bakit hindi consistent yun dun sa ginagawa nila? Sipin mo, halos banggain ka na o kinakatop kang ganyan, meron na natanggalan ng daliri, and yet, ganun pa rin tayo. So, we deserve na ganyan. And we cannot do anything about it. You cannot do anything about it because we are not. Wala tayo sa posisyon, wala tayo sa gobyerno. Sila yung nakakaalam ng mga detalye. Kasi meron baka, in fairness, baka meron silang alam ng mga detalye sa kwentuhan, sa usapan, sa mga given, sa mga satellite images. Meron silang alam na hindi natin alam. Excuse me. So, ganun yung hindi natin na nagigets ba? So, nag-decide kami na we can do something about it. Establish yung Filipino Guerrilla Forces, no? Kaya namin, pangalanan pa nga sana yan ng Territorial Defense, EC, whatever, mga highfalutin na pangalan. Pero inisip namin, guerrilla, para clear, unconventional warfare tayo. Hit and run, mga ganun ba? Traiduran. No, hindi tayo lalaban ng harap-harapan. Tatraidurin lang natin sila. Ba't tayo lalaban ng harap-harapan? Hindi natalo tayo, naubos tayo. Yung touch and go. Malayuan, kung 5.56, 200 meters, malayo-layo na yon. Asinta, bang, tumba, takbo, ganun lang. Simply casualties lang. Sa akin nga, do not shoot to kill no? Shoot to maim, o yung mga ganun ba? Shoot to inflict injury sa paa, para mayroon pang movement. So, ma-impede yung nilang activity na kumilos. Ay, nako. Yung sasakyan niya, i-flat tire mo, putok. Ay, maganda yung may tamaan. Pero yung iba dyan, siyempre, gigil na upakan Kasi nga yun sa nangyayari. Okay. So, merong nagbabadya na gera, sana hindi mangyari. Basta ang punto, we do not want war, but we are preparing in whatever way we can. Ang FGF ay voluntary at bayanihan, and ang namin is we will defend the family. Kanina dun sa kabilang channel, no? Kaya nga gusto ko kayo mag-subscribe doon para napahaba ako doon kanina. Yun nga yung 4 na oras, Diyos mio. Marami kasi mga tanong no? So, sinasagot ko. Dun sa Filipino Guerrilla Forces na channel, okay din yung mga doon, yung crowd, no? They really see yung importance ng FGF at todo suporta sila. Kaya nga sila, kahit na sa abroad, yung iba, nod lang sila, no skip ads sila, okay lang. Yun yung way nilang pagsuporta. Kasi yung whatever earnings na ma-generate ng FGF channel, Filipino Guerrilla Forces TV, ay pupunta yon buo sa sa FGF natin. Wala mang pondo. So, nag-isip ng paraan using yung platform ng YouTube para magkaroon ng pondo. At saka ngayon, meron ng Filipino Guerrilla Forces FGF na Facebook na merchandise. So, tatype nyo lang yung maingay, mami. Maingay, excuse me. Nagsalang kasi ng maingay ho. Didinig ho. Tanggalin nyo na lang ho muna. Baka mapagkamalan na Tanggalin nyo lang ho. Sana yun. Tatypin nyo lang yung sana yung Facebook. Wala yung Facebook. Facebook. Okay. So, i-type lang dun sa upper right hand ng Facebook, Ay, hintay Sara.
FGF. Yan. FGF merchandise. Ayun. So, click nyo lang yung follow. Ilan na ba ngayon? 94. Kanina, 78 lang. Thank you sa mga nagpa-follow na. And then, kung gusto nyo yung t-shirt pala ngayon, ito yun. Ito. Oh. So, this is A3. No? Yung design niya, A3. Yung A4, in-order ko yon, mas maliit yon. A4 na computer paper ba? Yung A4, no? Bond paper. So, yun siya. Yan yung logo. Oh, ayoko na mag-model. kita nyo yung mga bilbil. So, FGF channel. Then, message. Pwede bang order ng t-shirt? Ako si Juan de la Cruz. So, tapos nun, information, address. Kung ano pa hingin sa inyo information. Pero basically, yun yung hinahanap doon eh. Phone number, address, tapos nun, pangalan, and then yung size. Yung importante, yung size. Wala pang small eh. So, nandun naman yung dito sa FGF na merchandise, yung ano niya, yung sizes. Medium, large, XL, tsaka 2XL. Yun. And then, eventually, magkakaroon ng iba pang merchandise. Yan yung pasimula, and whatever, may percentage dyan ng proceeds na pupunta, again, dun sa FGF. So, just so that we can buy, ang importante is yung communication equipment. Para kung magkaguluman, at least we can communicate from the national to, kasi magtatago na tayo, no? Gera-gera na, kunyari. National to regional commanders to provincial commanders. And then from there, kung kaya pa, to their municipal and barangays. Madali na yung municipal to barangay kasi runner-runner na lang yon. They can communicate. O kaya yung mga handheld na, lalo na kung within range, no? Pero yung malayuan, yung distance, yun yung kailangan namin. That's why may listahan akong ginawa para dun sa mga counterpart na interesado na sumuporta sa amin. Ang galing, no? Cute na cute, no? Sabi ko agad 5.56 tsaka 7.62 with 1,000 rounds each, 2 million na gamit. Ang dami, no? Sabi ko 2 million yung inchik eh. Tapos yung reserve nila, 600 million eh. So, ang iniisip ko, kung abot tayo ng 5M sabi kong gano'n, yung FGF, no, aabot. Lalo pagputok niyan, baka umabot pa na ng 10 million yan eh. So, hindi na problema yung iba. Upak na lang kami ng kalaban para may makuha, and then yun ibibigay namin doon sa iba. So, initially, sabi ko, kailangan mga 2M. So, ngayon, ang we're targeting na mga 500. Pero gano'n naman sa planning eh. Advanced thinking lagi, no? So, in tranches ang kung may pumatol. Kayo mga nag-intel, yung mga nakikinig ngayon sa akin, na taga-gobyerno, ay huwag kayong ma-alerto. Makakala ninyo, nisip ninyo, utak kayo, ipis i-overthrow yung gobyerno. You will not overthrow the government. The government will be the one causing its own downfall. No. Yun yung topic ko nga ngayon eh. Why? So, pupuntahan ko noon yung nagtanong. Sagutin ko to na yung na nga pag-usapan kasi paulit-ulit. Tsaka mga iba kasi makitid yung utak hindi maintindihan din Kaya nga, I hope I can explain it na in a way na yung lang ba, yung real talk. Yung ako lang yun. Pero nasaan ba, sino ba yung nag-message sa akin? Pinadala sa akin ni YP ko na sa kanya nag-message. Sana ngayon yung wala. Salamin na ako para malinaw. Labo na mata ko Paano ako magiging sniper niyan? Hindi ko na kaya sniper
Bale, malapitan na lang ano. Oh, ang lupit ko nga doon sa kabilang channel eh. Parang ang bad-bad ko doon. Baka hindi ako papasukin ng langit. Na... Okay, sabi, Vicky and Cap Dado. Hi. Just sharing my thoughts on bloggers, sinabing pangalan, and of he is cursing ano to, all those who voted for BBM. Minumura lahat ng nagka-curse. Kina-curse niya yung mga bumoto kay BBM. Saying, ito, close and quote quotation, mga PI, mga PI kayong lahat na bumoto kay Marcos. Bakit naman? Tapos, new paragraph, open close quotation, mga tanga kayo. Yun ang sabi. Open quotation, dahil sa inyo, nagkandagulo-gulo lahat. Close quotation. At nasa TV yun, nasa YouTube, kasi inaano nga, pinapalabas, na pinipick up, no? Spewing out this matitinding mura. Mga PI kayo na lahat ng bumoto kay Marcos. Hanip ano. Parang nananahimik ako, natutulog ako eh. Tapos nun eh, ganyan. I would like to ask you how you both take this pagmumura nila sa ating mga bumoto kay BBM. Sa ating mga bumoto kay BBM. Kasi bumoto ako eh, de PI ko raw eh. PI mo rin, di ba? Bumoto sino to? Si ano to, Victoria, no? Bix na lang, Bix. Puno, no? Kamag-anak niya si Puno siguro, no? Mga Puno. Bix Puno, thank you from USA to eh. So, thank you sa tanong mo, no? Tapos, by the way, what is Cap Dado's take on, sabi niya yung wife ko eh, on PNP Chief Marbil regarding the issue with Sarah's letter directed to Marbil? Pati yun, yung letter, ano. Tapos, ano lang enter, ano lang natin, save nyo lang. So yun yung tanong, tungkol sa open letter at saka tungkol dun sa pagmumura. Tapos ito namang isa, si Pia, na siyang nag-offer ng ating, excuse me, isang meeting place doon sa Quezon, meeting place ng mga guerrillero sa Quezon. Nasaan na siya? Pia, where are you? Kamusta? Magandang gabi, Pia. Nonod niya, manonood daw siya. Excuse me. Yun, si Pia. Hindi ko sinasabi yung apelido, no? Baka kasi putaktihin ka eh. So, Pia. Pia M. Si Pia M. Okay. Love you, Pia M. Good morning po, Sir Dado. Thank you again. Ba't mo pinupupo? Thank you again for the shout out. Mukhang lumalala na problema natin dito sa Pinas. Ay, oo. Sinabi mo. Di ko masyadong naintindihan yung problem regarding security of BP. Uy, ganun din, security ha. Related doon kay Marbil, no? Security of the BP, but there seems to be some clamor about it. Is there something we do not know, understand, or do not understand on the issue? Question mark. I also heard that both Senator Go and De La Rosa have been stripped off with security? Question mark. Is this true? Question mark. Ewan ko. Hindi ko alam. Pero don't worry. Si Bongo at si Bato kaya nila pangalaga sa sarili nila. Lalo na si BP Sara. What are the implications of all this to national security? Because we are so divided already as a nation, I agree, and we cannot go on this way. Salamat po. Thank you, Pia M. Maraming salamat. Sagot ko nga eh. Hindi ko nabasahin yung sagot ko. Nakakaawa naman si BBM. Thank you. Thank you, Pia, for the question. So, yun. Security tinanggal, tapos nun open letter, at saka yung, ano isa? Yung mura. Yun.
So, yung security muna, yung gusto nyo, security muna. Ah, yung kwento ko doon sa security kasi, mga 2 weeks ago siguro, 2 weeks ago, na minessage na ako tungkol dun sa security, informing me. At maraming salamat, Mayman, maraming salamat. Ah, at ano, na nabalitaan ko na yun nga, tapos gusto ko sana i-vlog eh. Oh, wow, ano to, views. Oh, no, una ako makaka-vlog nito, no? Pero mahirap din eh kasi baka maano yung armed forces o kaya yung PNP. Kaya hayaan mo lang. Ngayon, opinion ko. Yung tsaka doon na rin doon sa mga security na rin sa inyo. Excuse me. Nasasamid ako Anong meron? May nakakalala sa akin, dami Naalala ko ng mga troll. May sumasabit Excuse me. Yung routine kasi yon sa aming mga galing sa serbisyo, no? Routine yan. Actually, in all assignments, hindi ka pwedeng tumagal ng ganong katagal. Actually, yung 2 years, okay na yun. Mga 3 years max na yun, no? So, I would assume, in any assignment yun in any assignment. Bakit? Para you have to move on. You have to go forward sa ibang Bakit? Kasi ayaw mo na maburo ka sa isang posisyon. Kung nasa opisina ka lang. Wala kang alam sa command position. Later on, mag-aspire ka, general ka, gusto mo magkaroon ng command. Wala kang alam, dumaan ka, sa mesa ka lang nandun ka lang. Okay, sa Intel ka forever, hindi pwede. Ang alam mo lang, Intel. O hindi ka balanse. So, in a career of 30 years, ikutin mo yan dapat. No? Yung mga armed forces sa PNP, ikutin nyo. Kung hindi nyo iniisip yung karir ninyo, wala. Wala nag-iisip para sa karir ninyo. Kasi hanggang ngayon, hindi yan naiisip ng personnel. Di kayo sa labas, sa mga private sector, yung human resource, talagang pinoposisyon ka para ikaw magiging middle manager, magiging assistant vice, o kaya vice president, senior vice, etc. Sa interview nga how do you see yourself in 5 years? Tinanong ako, for a VP position. Sabi ko to sa I see myself replacing you. Sabi ko to sa presidente. I see myself the president of the company. Oh, sabi ng presidente, nagulat kuha na mo pa akong trabaho. Di nawalan akong trabaho. No, you will be chairman. Sabi ko, pugot, 3 points. 3 points ako doon. Oh, by then you will be the chair of the board. Hanep. And your father will be gold na lang siya. Retired na siya. Enjoying life. Enjoying his riches. Yun ang sabi ko, hanep. Tatay niya kasi board of directors O siya presidente. Hindi pa. Tatay niya noon at that time. Ano ba siya noon? President na yung tatay niya. Siya EVP. Interview ako. So, sabi ko, I'll be president. Tapos, ikaw, maging chairman of the board. Tapos, yung tatay mo, retired na. Hanip, So, dapat, iniisip yung career. Ngayon, yung nagkakaroon ng kulay kasi, yung pagtanggal ng security kasi, political ang nagiging tone. Kasi nalalagyan ng kulay. Yun yung problema Na kahit hindi natin alam yung nangyayari, hindi tayo private dun sa kwento, dinadagdagan at naniniwala na yung kwento ng isang tao, naging yun na. Pero sa amin kasi talaga, you have to rotate. You have to rotate. Ngayon, ito. Bakit i-rotate ka? Ba't gusto ng leadership i-rotate ka, tanggalin ka, palitan ka? Nasa utak pa rin nila, palitan ka. Maglagay sila ng iba. Or, yung sa PNP, tinanggalan di ba? Tinanggalan. Tapos noon, may na-retain. Tapos noon, yung
tatanggalin tapos may papasong iba or tatanggalin kasi nagda-downsize, tinitignan nila at may mga inaayos sila na mga overstaying. Yung mga general nga ngayon, may mga sarhento pa, no? Driver, escort, mga ganun, security, mga ibang general. Ano pa? Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw Pilipinas!